Linda was last seen talking to a stranger in a van near the intersection of Marguerite Drive and Inlet Drive. After years of work in the case, the detectives eventually ran out of leads and the case went cold. In our detective bureau, we have a wall, we got photos of our cold case victims. You know, Linda obviously drew our attention. We needed to put Linda's face out there. Noong July 1973, isang 11 years old na batang babae ang lumabas mula sa paaralan at biglang nawala ng walang bakas sa loob ng maraming taon. Ang kasong ito ay isa sa pinaka-nakakakilabot at nakakalitong mga kaso sa California na may mga hindi inaasahang twist at kakaibang mga detalye. Inabot ng 45 years bago tuluyang matuklasan ang katotohanan. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Si Linda O'Keefe ay pinanganak noong May 24, 1962 sa Newport Beach, California, USA. Lumaki siya sa isang malaki at masayang pamilya. Ang kanyang ama ay isang machinist at ang kanyang ina ay isang seamstress. Meron siyang 2 kapatid na babae na kung saan siya ang pangalawa sa magkakapatid. Mahilig si Linda sa pagguhit, pagtugtog ng piano at pagmamahal sa kalikasan at mga hayop. Tuwing tag-init, hindi niya pinapalagpas ang pagkakataon na pumunta sa beach na nasa 800 meters lamang mula sa kanilang bahay. Isa rin siyang Girl Scout at dumadalo sa summer school. Noong July 1973, nang si Linda ay 11 years old, halos araw-araw siyang pumapasok sa summer school at kadalasan ay nagbibisikleta papunta roon. Ngunit, noong umaga ng July 6, 1973, isang guro sa piano na nakatira malapit sa kanilang bahay ang nag-alok na ihatid siya. Natapos ang klase bandang 1:30 p.m., ginamit ni Linda ang telepono sa paaralan upang tawagan ang kanyang ina. Humiling siya na sunduin siya dahil hindi siya nagdala ng bisikleta ng araw na iyon. Ngunit ang kanyang ina ay abala sa trabaho sa bahay at ayaw madistract. Kaya't sinabi niya maglakad na lang siya pauwi kahit na higit sa 2 kilometro ang layo mula sa paaralan patungo sa kanilang bahay. Ayaw maglakad ni Linda at pagkatapos makipag-usap sa ina, siya ay umiyak. Naisipan ng sekretarya ng paaralan na bigyan siya ng kasama pauwi. Ngunit ang babae kailangan pumunta sa ibang direksyon kaya't hindi ito natuloy. Lumabas si Linda mula sa paaralan, umupo sa labas ng building ng ilang sandali at naglakad pa uwi. Ang ruta na kanyang tinahak ay hindi dapat tumagal ng higit sa kalahating oras. Ngunit siya ay nahuli. Una, hindi ito pinansin ng kanyang ina. Inisip na baka nakipagkita si Linda sa kanyang mga kaibigan at naglakad na lang. Ngunit habang lumilipas ang oras, ang ina ay nag-alala. Pagdating ng 6:00 ng gabi, nagdesisyon ng kanyang ina na tawagan ang mga kakilala niyang may mga anak na pwedeng makasama si Linda. Ngunit wala sa kanila ang nakakita sa batang babae ng araw na iyon. Nang bumalik ang kanyang ama mula sa trabaho, nagdesisyon ng pamilya na maghanap. Nagmaneho sila sa buong kapitbahayan, kabilang na ang ruta na tinahak ni Linda pauwi mula sa paaralan. Sa puntong ito, inisip ng mga magulang na baka nagalit si Linda sa kanyang ina dahil sa hindi pagsundo sa kanya at hindi umuwi ng sinasadya. Ngunit nang hindi pa rin nila siya mahanap at nagsimulang dumilim, nagdesisyon na silang magtungo sa pulisya. Nakatanggap ang pulisya ng report ng nawawalang dalagita at nagsimula ang kanilang paghahanap. Samantala ang kanyang ama at nakatatandang kapatid na babae ay naghanap muli sa buong kapitbahayan gamit ang 2 sasakyan. Habang ang kanyang ina ay nanatili sa bahay, tinatawagan ng mga tao na maaring may nakakita kay Linda. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang sa magdamag. Gumamit ang mga pulis ng mga search dog at helicopter, ngunit walang nahanap. Pagdating ng umaga, nagpadala ang pulisya ng mga karagdagang tauhan upang sumama sa paghahanap at iniulat ng mga lokal na pahayagan ang malawakang operasyon tungkol sa pagkawala ng 11 years old na dalagita. Bandang 10:30 a.m. habang nagbibisikleta ang isang babae at ang kanyang anak na lalaki sa isang parke na 9 kilometro mula sa bahay ni Linda, huminto sila upang obserbahan ang lokal na flora para sa botanical circle. Bumaba ang mag-ama at nagtungo sa mga kanal upang makakita ng mga palaka. Ngunit may ibang bagay silang natagpuan. Nakita ng lalaki ang isang bagay sa mga damo at nang nilapitan niya ito, nakita niyang may labi ng tao na bahagyang natatakpan ng tubig.
Sa umaga ring iyon nabasa niya sa dyaryo ang pagkawala ng isang dalagita na hinahanap ng pulisya buong magdamag. Agad naisip ng lalaki na ang labi na nakita nila ay kay Linda. Sa mga sumunod na minuto, tumakbo sila palabas ng parke, sumakay sa kanilang sasakyan at nagmamadaling maghanap ng pinakamalapit na payphone upang i-report ang kanilang natagpuan. Sa daan, nakatagpo sila ng isang opisyal ng pulisya na kabilang sa paghahanap kay Linda. Nang marinig ang kanilang kwento, inireport ng pulisya ang insidente at nagtungo sila sa lokasyon. Agad na pagtanto ng mga investigador na ang labi na nakita ay si Linda. Pareho ang suot niyang damit na magtungo siya sa paaralan at ang kanyang backpack ay natagpuan sa tabi ng labi. Ang mga damit na suot niya ay gawa ng kanyang ina. Wala siyang suot na sapatos at hindi rin ito natagpuan malapit sa labi. Sinimula ng mga detective ang pag-iimbestiga sa lugar at natagpuan nila ang mga marka ng gulong sa lupa. Ito'y malapit sa lugar kung saan natagpuan ang labi. Ngunit walang ibang mahalagang ebidensya. Ang mga medikal na eksperto ay nagtakda na ang sanhi ng pagkasawi ay atake sa leeg at itinakda nila ang oras ng pagkasawi sa pagitan ng 11 p.m. at 2 a.m. Napagtanto ng mga investigador na malamang na dinukot si Linda agad pagkatapos niyang umalis sa paaralan na nangangahulugang ang salarin ay maaring kasama niya na mahigit 12 hours. Ayon sa mga eksperto, siya rin ay naabuso at natagpuan ng mga bakas ng DNA sa kanyang labi. Ang mga ito ay pinadala sa laboratorio upang itago dahil noong mga panahong iyon, hindi pa naipapagawa ang pagsusuri sa DNA. Dahil walang matibay na lead, nagsimula ang mga detective na maghanap ng mga saksi. In-interview nila ang mga kaibigan ni Linda, mga guro sa paaralan at mga residente sa mga kalye kung saan dapat dumaan si Linda pauwi. Hindi nagtagal may mga bagong impormasyon na lumabas. Habang papauwi na si Linda mula sa paaralan, nakita siya ng kanyang kaibigan na may napansing kakaiba. Si Linda ay naglalakad sa kalsada at sa isang punto, isang turquoise na van ang lumapit sa kanya. Bumagal at nagpatuloy na nagmaneho katabi ng dalagita. Ngunit hindi nakita ng kaibigan kung ano pa ang nangyari dahil agad na nawala sila sa kanyang paningin. Nakapag-interview pa ang mga pulis ng dalawang saksi, isang 19 years old na babae at ang kanyang ina na nagmamaneho sa kanilang sasakyan, mga 100 yards mula sa paaralan ni Linda. Napansin nila na nag-uusap si Linda at ang isang lalaki na nagmamaneho ng turquoise na van na huminto sa tabi niya. Ito'y bandang 1:15 p.m. Kilala ng mga saksi ang pamilya O'Keefe at nakatambay sila sa kanilang lugar. Kaya't nagulat sila na nakikipag-usap si Linda sa isang hindi kilalang lalaki sa kalsada. Nagdesisyon silang obserbahan kung ano ang nangyayari. Ang pinto ng van ay bukas at si Linda ay nakatayo sa harap nito. Malamang ay nakikipag-usap sa driver ng van. Sa isang punto sumakay si Linda sa van at pagkatapos ito ay umalis na ang van. Nagdesisyon ng mga saksi na huwag mag-alala pa tungkol dito. Iniisip nilang si Linda ay pinikap lamang ng isang kamag-anak o kilalang tao dahil sigurado silang hindi papasok ang dalagita sa isang sasakyang hindi niya kilala. Matapos ang interview sa saksi at sa kanyang ina, nakakuha ang mga investigador ng mga paglalarawan sa driver. Siya ay isang puting lalaki na nasa pagitan ng 24 to 30 years old, bland at kulot na buhok at isang pahabang muka. Sa kasamaang palad, hindi naalala ng mga babae ang numero ng plaka ng van at kahit ang modelo ng sasakyan. Sa kabila nito ang kwento ng dalawang saksi ang tanging solid lead sa kaso, kaya naglunsad ang mga investigador ng APB or All Points Bulletin tungkol sa suspect at sa van batay sa kanilang mga pahayag. Ipinadala ito sa buong California, ngunit hindi ito nagbunga ng anumang makabuluhang impormasyon. Nagpatuloy mga detective sa pakikipag-usap sa mga saksi upang subukang alalahanin pa ang iba pang mga detalye. Isang beses pa nga inalok sila ng hypnosis at pumayag sila, ngunit bahagya lamang itong nakatulong. Naalala ng mga saksi ang ilang karagdagang detalye tungkol sa van ng suspect, ngunit wala rin itong mga sapat na impormasyon upang matulungan ng paghahanap sa pumaslang. Hindi nagtagal, nakakita mga pulis ng isa pang saksi, isang babae na nakatira malapit sa lugar kung saan natagpuan ang labi ni Linda. Narinig niya sumisigaw ang babae bandang 10:30 p.m. Iniisip niya narinig niya ang isang sigaw ng, "Huwag akong saktan." Ngunit tumigil ito bigla. Dahil ang oras ng pagkasawi ng bata ay malapit sa oras na iyon, maaring ang narinig ng saksi ang sigaw. Kalauna nakatanggap ang mga detective ng isang kawili-wiling tip. Noong umaga na nakita si Linda, may isang pintor ang nagpipinta sa park kung saan natagpuan ng labi. Na makita niya ang maraming pulis na nag-ooperate sa lugar, nagsimula siya mag-observe ng nangyayari at napansin ng isang lalaki na nakatayo sa mga bushes malapit sa kanya.
Nagdesisyon ang pintor na tanungin siya kung ano ang nangyayari. Ang lalaki ay mukhang labis na nag-aalala at sinabi sa pintor na nakita ng mga pulis ang labi ng isang babae. Ngunit parehong malayo sila sa lugar kung saan natagpuan ang labi, kaya't hindi nila ito makita. Dahil dito natanong ng mga investigador kung paano nalaman ng lalaki na ang nakita nilang labi ay kay Linda. Inilarawan ng pintor ang lalaki bilang isang payat na puting lalaki na nasa edad 18 to 24 years old, may taas na 180 cm, may blonde na buhok at sideburns. Ito ay tugma sa description ng mga saksi tungkol sa itsura ng driver ng van. Dahil dito napagpasyahan ng mga investigador na ang lalaki na ito ang posibleng pumaslang at nagdesisyon siyang tignan ng mga pulis sa umagang iyon. Gayunpaman, kahit may detalyadong description ng itsura ng suspect, naging mahirap pa ring hanapin siya sa isang malaking syudad. 2 araw matapos ang pangyayari, isang hindi inaasahang kaganapan ang nangyari. Isang 18 years old na lalaki na si Peter Wooten ang nagpunta sa mga pulis at umamin sa pagpaslang. Si Peter ay nakatira malapit sa pamilya O'Keefe at magkasama sila sa klase ng nakakatandang kapatid ni Linda. Ito ay si Cindy. Agad kumalat ang balita sa bayan na ikinugulat ng mga residente. Ang mga pulis na hindi inaasahan ang ganitong pangyayari ay tinanong ang batang lalaki ng 7 oras. At sinuri ang bahay ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng ilang araw, inihain ang kaso ng pagpaslang laban sa kanya. Ngunit 3 araw pagkatapos ng kanyang pag-amin, isang bagong twist ang dumating. Inanunsyo ng mga investigador na si Peter ay inalis sa lahat ng mga paratang at pinakawalan. Ayon sa kanila, maraming hindi pagkakatugma sa mga payag ng batang lalaki at ang mga tanging detalye sa kanyang kwento ay nakuha mula sa mga pahayagan. Malinaw na ang kanyang mga pahayag ay peke at tumutok sa maling impormasyon na taliwas sa tunay na ebidensya. Dagdag pa ang 2 saksi na nakakita kay Linda kasama ang driver ng van ay nagbigay ng patunay na hindi si Peter ang kanilang nakita. Kilala nila ang batang lalaki dahil nakatira sila malapit sa kanya, kaya't madali nilang makilala siya. Dahil dito napagpasya ng mga pulis na ang batang lalaki ay nag-ambisyon lamang ng pansin sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ay may kasalanan. Maaring mayroon siyang mga problemang pangkaisipan, ngunit wala siyang kinalaman sa insidente. Matapos ang insidente ng maling pag-amin ni Peter at ang mga nabigong lead sa paghahanap ng suspect, napilitan ng mga investigador na magpatuloy sa paghahanap ng turquoise na van at ang driver nito. Ang mga kabataan sa bayan kasama ng mga kaklase ni Linda ay nagbolontaryo sa paghahanap. Kahit na may pagsalungat mula sa pulis. Nagbike sila sa buong bayan upang mahanap ang van, ngunit walang nangyari. Sa unang buwan ng investigasyon, nag-interview ang mga pulis ng 175 na tao, sinuri ang bawat kanto ng daraanan ni Linda mula sa paaralan papunta sa bahay nila, at humingi ng tulong mula sa publiko. Ilang linggo pagkatapos ito, naglabas sila ng isang rough sketch ng driver ng van, ngunit hindi rin ito nagbunga. Sa paglipas ng mga linggo, naging malinaw na kailangan gamitin ang lahat ng posibleng paraan upang maresolba ang kaso. 2 buwan pagkatapos ng pagkasawi ni Linda, lumitaw ang isang bagong lead. Isang dalagitang inuulat na inabuso sa parehong lugar kung saan natagpuan ang labi ni Linda. Isang hindi kilalang lalaki ang nagdala sa kanyang van at pagkatapos ay pinalaya siya. Pinaniniwalaan ng mga investigador na maaring ito ay ang parehong tao, ngunit may pagkakaibang napansin. Ang sasakyan ng suspect ay isang puting van at hindi tumugma sa deskripsyon ng suspect sa mga detalye mula sa mga saksi sa kaso ni Linda. Sa huli, nahulog ang mga investigador sa isa pang suspect, isang 32 years old na truck driver. Ngunit nalamang hindi siyang pumaslang kay Linda dahil nga hindi tumugma ang kanyang itsura sa mga saksi. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap, walang makabuluhang ebidensya na lumitaw. Sa taong 2001, 28 years pagkatapos ng pagpaslang kay Linda, ipinadala ng mga pulis ang mga DNA samples mula sa labi ni Linda sa isang laboratorio upang makuha ang DNA profile ng pumaslang. Dito nagtagumpay sila. Ngunit ang suspect ay wala sa FBI database na nagmumungkahi na hindi siya nasasangkot sa anumang kaso dati o hindi pa nakulong bago nagsimula ang koleksyon ng DNA mula sa mga kriminal. Nagpatuloy ang mga investigasyon hanggang sa isang malaking pagsulong sa teknolohiya noong kalagitnaan ng 2010s. Noong taong 2018, ang mga investigador sa kaso ni Linda ay nakipagtulungan sa isang pribadong lab, ang Parabon, upang magsagawa ng DNA phenotyping, isang makabagong teknolohiya na kaya magbigay ng larawan ng itsura ng suspect batay lamang sa kanyang DNA. Nakuha nila ang 2 portraits, isang suspect na nasa edad 20 at ang isa na may edad 60.
Ang mga larawan ay nakakagulat na tumugma sa mga description ng mga saksi sa itsura ng lalaki na nakikipag-usap kay Linda noong 1973. Bilang isang bagong hakbang, nagdesisyon ng mga investigador na gamitin ang social media upang makuha ang atensyon ng publiko. Noong July 6, 2018, 45 years pagkatapos ng pagpaslang kay Linda, nagpost sila ng isang serye ng 68 na mga mensahe sa Twitter na inilathala ang kwento ng huling araw ni Linda na parabang siya mismo ang nagsusulat. Ang mga mensaheng ito ay detalyadong naglalarawan ng kanyang araw sa paaralan, ang kanyang sama ng loob sa hindi pag-pick up sa kanya ng kanyang ina at ang kanyang lakad pa uwi. Ang mensaheng ito ay nagtapos sa isang tawag para sa tulong sa paghahanap ng pumaslang na may kasamang larawan ng sospek. Ang kakaibang hakbang na ito ay nakatulong upang magdala ng bagong pansin sa kaso ni Linda, hindi lamang sa lokal na komunidad, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang innovative na approach na ito ay nagbigay ng bagong sigla sa pagsubok na resolbahin ang matagal ng kasong ito. Kung may nakakilala sa tao at nagsabi sa pulis, kinailangan ng mga investigador na makuha ang atensyon ng publiko ukol sa mga larawan na iyon. At ginawa nila ito ng maayos. Umabot ng higit 7 million tao ang nakakita ng serya ng mga tweet, nakakuha ng maraming tips mga pulis at posibleng pagkakakilanlan ng salarin. Ginugol ng mga investigador ang ilang buwan upang suriin ang mga ito, ngunit hindi nila natagpuan ang tamang sospek. Gayunpaman, hindi sila nawala ng pag-asa, lalo na't milyon-milyon ang naging interesado sa kaso ni Linda. Muling humingi ng tulong ang mga investigador sa Parabon at ngayon, ipinakiusap nila sa mga eksperto na subukang matunton ng mga kamag-anak ng suspect gamit ang kanyang DNA. Isang bagay na sinubukan ng gawin ng mga forensic scientists noong mga unang taon ng 2000s, ngunit hindi pa sapat ang mga kagamitan noon. Halos 20 years ang lumipas at nagbago na ang sitwasyon. Matagumpay na nakahanap ang mga eksperto ng mga kamag-anak ng may-ari ng DNA at gamit ang impormasyong ito, maaari na nilang mahanap ang salarin. Noong August 2018, nagsimula ang trabaho para matukoy ang pumaslang kay Linda at inabot ng mga eksperto ang halos 6 na buwan bago nakuha ang unang resulta. Gamit ang mga pribadong DNA database, natuklasan nila ang ikatlong pinsa ng sospek. Para sa mga investigador, nangangahulugan itong isang hakbang na lang sila mula sa paglutas ng kaso. Ang tanging kailangan na lang nilang gawin ay magsaliksik sa puno ng pamilya ng lalaki at makahanap ng posibleng sospek. Ngunit patuloy na nagsasaliksik ang mga eksperto sa Parabon at mabilis nilang natuklasan ng isang hindi inaasahang pangyayari. Natagpuan nila ang mismong DNA ng suspect sa isa sa mga pribadong database na siya mismo ang nag-upload ng sample. Sa kalaunan, nalaman ng isang kamag-anak ni James ang nagbigay sa kanya ng espesyal na genetic kit upang makapasok sa database. Matapos ang 45 years, sa wakas ay nakuha ng pulisya ang pangalan ng pumaslang kay Linda. Ito si James Allen Neal. Si James na noon ay 72 years old ay nakatira sa ibang estado at noong January 2019, dinalaw siya ng mga investigador. Bago nila siya arestuhin, kailangan nila makuha ang sample ng kanyang DNA dahil ang isang pribadong database ay wala pang bigat na katulad ng isang formal na testigo sa korte. Noong January 29, nagsagawa ng surveillance ang pulis sa bahay ni Neal at nakipag-ayos sa isang garbage service upang kunin ang anumang bagay na itinapon ng suspect. Matapos makuha ang ilang gamit kung saan maaring kunin ang DNA sample, ipinadala nila ito sa laboratorio at patuloy nilang binantayan si James sa loob ng 3 araw. Sa kasamaang palad, hindi nakakuha ng sample ng DNA mula sa mga gamit, kaya't kinailangan ng mga investigador na maghanap ng iba pang pagkakataon. Hindi nagtagal nakuha nila ang pagkakataong iyon habang ang suspect ay nakaupo sa kanyang sasakyan sa parking lot at naninigarilyo. Itinapon niya ang sigarilyo sa kalsada at nagmaneho palayo. Agad na kinuha ng mga pulis ang ebidensya at sa pagkakataong ito, nakakuha sila ng DNA sample. Ang sample na iyon ay tumugma sa DNA na nakuha sa labi ni Linda. Kahit napag-alaman na si James Neal ang mismong salarin na kanilang hinahanap sa loob ng halos kalahating siglo. Ilang araw pagkatapos nito, nagsagawa ng press conference sa mga investigador upang ipahayag ang pagka-aresto sa suspect. Si James Neal ay pinanganak noong 1946 sa Chicago at pagkatapos ng ilang taon ay lumipat ang kanyang pamilya sa California. Madalas siyang sinasaktan at pinapahiya ng kanyang mga magulang at tinutukoy siya sa karahasan mula pagkabata. Dahil dito nagpakita siya ng agresibong pag-uugali mula pa noong kanyang kabataan.
Nung siya ay teenager, gumawa siya ng iba't ibang maliit na krimen, kabilang na ang pagnanakaw at paghihimasok sa mga bahay ng ibang tao. Pagkatapos ito, tumigil siya sa pag-aaral at sinubukang magtrabaho, ngunit hindi siya nanatili sa isang lugar ng matagal. Nalaman na si James ay maraming madilim na kasaysayan. Inaresto siya ng higit sa 12 na beses para sa mga insidente ng iba't ibang antas, tulad ng pagnanakaw ng sasakyan at pang-hold up. Ngunit halos sa bawat pagkakataon, nakakalusot siya sa mga kaunting parusa at bumalik sa kanyang dating gawain. Nung siya ay 25 years old, nag-asawa siya at nanirahan sila sa isang suburb ng Los Angeles. Ang kanilang bahay ay kalahating oras lamang ang layo mula sa lungsod kung saan nakatira si Linda. 2 taon pagkatapos silang manirahan doon, pinaslang niya si Linda. Ang asawa ni James ay buntis noon at si James mismo ay nasa probation dahil sa mga hindi seryosong krimen sa ibang estado. Pagkatapos ito, nakatanggap siya ng ilang mga citations para sa pagnanakaw at peking mga bank checks at nagtagal din siya sa bilangguan ng ilang sandali dahil sa paglabag sa mga kondisyon ng kanyang probation. Nahuli si James ng pulis ng 3 beses pa dahil sa mga traffic violations. Nag-divorce sila ng kanyang unang asawa na may 2 anak at pagkatapos ay tumira siya sa iba't ibang estado. Ngunit bumalik siya sa Colorado at nagpakasal sa isang babae noong 1997. May anak ang babae mula sa kanyang unang kasal at mabilis silang nagkaroon ng anak ni James. Matapos suriin ang background ni James, natuklasan ng mga investigador na maaring siya ay nasangkot sa marami pang kaso ng pang-aabuso ng bata. Ngunit hindi siya kailanman pinanagot sa mga ginawa niya. Noong 1995 at 2004, pinagtangkaan ni Neil na dukutin ng 2 dalagita sa pamamagitan ng pagsundo sa kanila gamit ang kanyang sasakyan. Pinagsamantalahan niya ang mga dalagita at pagkatapos ay pinalaya. Sa parehong kaso, hindi siya napatunayan na may sala kaya nanatili siyang malaya. Nagsuspetsa ang pulisya na siya rin ay may kinalaman sa hindi bababa sa 5 katulad na insidente kung saan may hindi kilalang lalaking saksi sa pagdukot sa mga bata mula sa kalsada. Noong 2010, isang batang babae na dumadalo sa parehong simbahan ni James ang nagreklamo tungkol sa kanya. Inamin ng batang babae na inabuso siya ng 63 years old na lalaki ng mga nakaraang buwan. Pinagbigay alam ng biktima ang mga insidenteng ito at aminado si James. Ang susunod na nangyari ay hindi kapanipaniwala. Ang kaso ay tahimik na tinapos at binawi ng biktima ang kanyang akusasyon kahit hindi nakulong si James. Bumalik siya sa kanyang normal na buhay at sa susunod na 9 na taon, hindi na siya muling nakitang may kinalaman sa batas hanggang sa siya ay arestuhin para sa pagpaslang kay Linda. Nang tanungin ng suspect, mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa kaso. Sinabi pa niyang hindi niya kilala si Linda nang ipakita ang larawan ng biktima sa kanya. At dinagdag na si Linda ay kamukha ng isa sa kanyang mga anak. Ngunit dahil tiyak na nakuha ang DNA ni James mula sa labi ni Linda, nararapat lang na siya ay idawit sa insidente. Gayunpaman, patuloy na naghahanap ang mga investigador ng karagdagang ebidensya upang matiyak ang kanyang kasalanan. Naghanap sila ng anumang impormasyon na magpapatunay na may turquoise na van si James, ngunit wala silang natagpuang kumpirmasyon. Ang hindi nila alam ay noong panahon ng pagpaslang kay Linda, nagtatrabaho si James sa isang apartment complex at may access siya sa service van ng kumpanya. Habang sinusuri ang bahay ni James, nakatagpo ang mga investigador ng ilang hard drives na naglalaman ng bawal na materyales at pati na rin ng mga larawan at video sa kanyang smartphone. May isa pang bagay na nakakagulat. Sa kanyang computer natagpuan ng mga investigador na pinag-aralan ni James sa kasaysayan ng mga kriminal na nahuli gamit ang DNA analysis. Ipinapakita nito na alam na niya kung paano ginagamit ang DNA upang maling siya sa mga insidente. Isa pang nakakabiglang pagsisiwalat ang kanilang nalamang may tattoo si James ng pangalan ni Linda sa kanyang pulso. Inisip ng mga investigador na maaring ito ay isang tanda na naiwan niya mula sa kanyang biktima. Ngunit sa kalaunan ay nalamang nagkaroon siya ng tattoo na ito bago pa nangyari ang pagpaslang kay Linda at ito ay napatunayan ng mga pulis. Ang paglilitis ay nakatakdasa na magsimula 1 taon matapos ang pagkaaresto noong February 2020, ngunit naantala ito dahil sa pandemya. Patuloy na iginiit ni James ang kanyang pagiging inosente, ngunit hindi na nagduda ang mga investigador na siya ang pumaslang kay Linda. Gayunpaman, hindi na umabot sa paglilitis ang kaso dahil noong May 2020, dinala si James sa ospital kung saan siya ay pumanaw 2 araw pagkatapos dulot na malalang sakit sa baga.
Hindi niya alam ang tungkol sa kanyang sakit bago siya arestuhin at nang matuklasan ito, huli na upang magsimula ng paggamot. Sa huli natapos na rin ang kaso na halos kalahating siglo na ang nagsimula. Naniniwala pa rin ng mga investigador na marami pang posibleng biktima si James kaya't magpapatuloy ang kanilang investigasyon. Pumanaw na ang magulang ni Linda bago pa man nila nalaman kung sinong pumaslang sa kanilang anak. Laging sinisisi ng ina ni Linda ang kanyang sarili sa nangyari dahil hindi niya pinagbigyan ng hiling ni Linda mula sa paaralan noong araw na iyon. Pinasalamatan ng mga kapatid ni Linda ang mga investigador sa kanilang pagsusumikap na matuklasan ang katotohanan. Ngunit ang tanging pagsisisi nila ay hindi nila nakita na nahuli ang pumaslang sa kanilang kapatid habang buhay pa ang kanilang mga magulang. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!